Good morning mga ka-sellers. I'm Karine, again, your CPA accountant for today. And today's topic, samahan nyo lang ako to file our 1701Q for the first quarter netong 2024. Samahan nyo lang ako. Dito yung in-depth tutorial kasi meron akong tutorial for the previous. So, uh, i-walk through ko lang ulit kayo sa process tong 1701Q na ang pinili is 8%. So, ayun, sorry, pasensya na ako ngayon lang ulit nakapag-upload since busy dahil corporate accounts pala, yung account ko. So, hanggang April 30 pa kami masyadong busy kasi ginagawa namin yung mga financial statements and audit ng financial statements ng mga corporate clients. And also, mahina yung internet namin. Kaya, pangit. So, share ko lang yung screen. Ayan. So, here, enter natin yung BIR enter tayo sa BIR forms. So, makikita nyo may alpha list validation ako, tsaka data entry. Ayan. Ito, ginagamit, may mga individual clients din kasi ako na may 2307. So, itong alpha list yung ginagamit ko to file their SOUT or summary of withholding tax. So, ayan. So, dito na tayo sa offline EBAR forms 7V7.9.4.2. So, i-check ulit natin kasi medyo ano ko eh. Kasi gusto ko laging updated yung account yung app na ginagamit. So, pupunta ulit ako sa bar.gov. Then, yung EBIR services. Then, EBIR forms. Tapos, check ko dito sa baba if 7.9.4.2. So, still updated pa din yung package natin. So, proceed na tayo. So, enter ko lang yung taxpayer's identification number natin. Tingnan ko lang yung number. 417. Ay, sorry. Ayan. So, automatic na naman yan since naka-register na tayo nung mga nakaraan. So, select lang natin yung EBIR forms na 1701QV 2018. Then, ayan, may mga return period na tayo kasi nga meron na tayo, nakakapag-file na tayo last year. So, fill up lang ulit natin. Then, first, so, ayan no, may nagtanong din yata sa comment section ng mga nakaraan, bakit daw 2024 yung pinili ko? Kasi nga, 2024 ngayon. So, first quarter of 2024, yung ipa-file natin. So, first quarter of 2024, then amended return, no. So, single proprietor lang naman tayo. Then, business income, 8%. Yun lang. Tapos, ilagay lang natin yung date of birth, then the citizenship. Then, since 8% to, hindi ko na to magagalaw dyan. Kasi nga 8% yung pinili ko dito. Next na agad natin. Kasi doon na tayo sa may, dito lang, sa schedule number 2. So, ano yung ilalagay ko dyan? So, nag-compute na ako dito based dun sa Shopee. Ayan. Kasi yun din naman din nilalagay ko sa books ko. So, ano nga ba yung product etong kinuha ko? Bali, yan. Yung total ng first quarter, yung refund amount, tsaka yung seller voucher. So, 41,983 yung ilalagay ko doon sa form ko. 983.
Ayan na. Tama ba? 41,983. Yan. So, ayan lang. Tapos, lalagyan ko dito ng 250 kasi nga yun yung allowable reduction from sales receipts natin. Again, ang sabi dito, net of sales return allowances and discounts. So, may mga nagtatanong kasi, bakit ba yung gross sales yung kinukuha natin or yung product price? Kasi isipin natin, kung physical store tayo, 'di ba? Ah, Kunyari si Shopee, yung mga commission niya sa atin, iisipin natin na renta natin siya sa platform niya, sa online platform niya. Commission, transaction fee, yun yung parang renta natin sa platform niya. Kung physical store tayo, nagrerenta din tayo ng ating store, kunyari. So, kapag ba physical store ka, ah anong ginagamit mong gross sales? 'Di ba yung gross sales lang hindi mo na dinededuct yung rental mo. So ganun lang din sa online. So para gross sales hindi mo na i-deduct yung mga rental which is yung mga online platforms natin na fees. So yan siya. So, yun yung gross sales natin. Kung sakali man na itemize ka, pwede mo i-deduct yung mga rentals mo. Yun yung difference kapag ang pinili mo is 8% at yung graduated. So, pag graduated itemize ka, pwede mo i-deduct yung rentals, platform fees. Pero kapag ay, 8% ka, hindi mo pwedeng i-deduct yung mga expenses mo. Kasi nga, gross sales lang siya. So, ayun. So, small background. Kasi parang ang dami-daming nagtatanong, nalilito pa din, bakit yun yung ginagamit natin. So, ayan. So, wala naman kaming prior year excess kasi below 250 naman lagi kami. Then, wala naman 2307. So, okay na ako dyan. So, iba-validate ko lang. Then, validation successful. So, okay na ako dyan. So, nag-validate na eh. Pero, syempre, gusto ko pa rin i-double check kung tama yung info na nilagay ko. So, tama naman na 2024, first quarter, lagi yung tinitingnan ko. Then, single proprietor and 8% ang napili ko. So, okay na ako. Wala na akong parang kailangang baguhin. So, isasubmit ko na siya. Yan. Siyempre, kinakabahan pa din ako na baka mali yung sinasubmit ko. Pero, pwede mo naman siya tama sa annual mo. Yan siya. So, hintayin lang natin. Yan. Due to, ayan, sinasabi ko kasi nga, slow yung internet namin. So, baka hindi siya mag-process. Pero, try ulit natin. Yan. Kasi nga, ang hinahina ng internet. Maganda yung download speed ng internet namin, pero yung upload speed, hirap na hirap. Kaya hindi ako makapag-record, ah, hindi ako makapag-upload ng mga videos. Yan, successful na yung ating submission. So, hintayin na lang natin since wala naman akong payment, so kaya wala na akong gagawin. Hintayin ko na lang yung email ng verification na submit successful na ako. Ayun. So, close ko lang. Then, ipiprint ko yung as my file. Print natin. Print to PDF lang kasi nga ayoko naman ipiprint ko pa ng ano. So, 2024. Para sa ano lang magsisave sa computer ko lang. 1Q.
First page. Yun lang siya. Makikita mo na lang yun doon na may PDF file ka na ng ganito. Para kung sakali bumisita si BAR, may papakita ako, nagpa-file naman ako ng form. Yun siya. Okay na siya. So, i-exit ko lang. Tapos, okay na siya. Hintayin ko na lang yung validation ni so, merong ano, yan. So, ito din yung time na anong topics, parang may nagtatanong kasi kung anong topics yung, parang, parang, syempre, since ano na tayo, 1,000 subscribers and malapit na tayo ma-monetize. So, we'll be doing another topics, syempre. Ano ba yung mga gusto nyong topics? Merong akong nakita na inventory list. Ano pa ba? Yung actual, yung paano maglagay. Kaso medyo late na to paano maglagay sa sales invoice ng paano ko nilalagay. So, inventory list, sales invoice, then financial statement. Paano gumawa ng financial statement? Then, paano yung filing ng 1701Q or ng annual, 1701 annual with SAO. Tapos, baka i-discuss, pero baka, ano ba? Kasi meron din 1701 filing. Pero ang ipapasa sa EAFS para hindi ka na pumasok sa ating BIR forms sa RDO mo para ipasa. Kasi kapag may attachment, ipapasa mo yun sa BIR. Kasi may mga 2307 tayo kung sakali. So, ipapasa mo siya sa BIR. Pero pwede mo nang gawin sa EAFS. So, tatopic din natin yan. So, ano pa bang mga gusto nyo i-topic? Yun, ang hindi ko, parang may nabasa ako ng, so ayun, hindi ko siya matandaan kung ano-ano yung mga topic na gusto nyo. So, ito pa lang yung initially na natandaan ko. Tsaka doon sa nag-post ako, yung mga nag-comment. So, ito, eh, and meron akong bagong, yung cash receipts book, pero with South na. Pero with CWT. Kasi dun sa first topic ko, wala pa siyang CWT na column. So, tsaka medyo in-depth tutorial natin tong cash receipts books. Kasi nga sa mga usually 8% yung pinipili natin. So, ganyan siya. Comment nyo lang din sa video na to or kahit saan man kung ano yung next topic na gusto nyong gawin ko for the next couple of days or months. Yan. So, hindi ko siya agad-agad since busy nga tayo, no? Yun. Basta i-comment nyo lang. Then, yun lang for today. And thank you. Sana may upload ko to. Thank you. God bless. And keep on subscribe. Sana makapag-encourage kayo na mag-subscribe sa channel natin. And watch nyo yung videos natin. And kung may ads, wag nyo na po i-skip kung meron. Thank you. God bless. And have a good day. Thank you.